Are you looking for a bigger income opportunity? Discover a proven system designed for your success. Message me today to learn more and start growing with us. Ng gumagamit. Okay? So, welcome po sa Avtech International. Okay? So, ito po yung Team Alpha J Force. Ito po yung isa sa mga nagkakandak ng mga Zoom training and Zoom orientation po ngayon sa Avtech International. So, before I start po, magpapaalala muna ako. I'm Ron Manimtim po from Rosario, Batangas. So, a top sales performer na rin po ng Avtech International. So, yan. Legit ABD Tech Distributor. Okay, so lahat naman po siguro merong appliances sa bahay, tama? So type 1 naman po kung meron kayo ng mga appliances na sa inyong bahay. Type 1 po kung meron kayo ng mga ganyang appliances. Yung malalakas kumonsumo sa kuryente. Okay? Yan, aircon, ref, yan, TV na flat screen. So lahat yan mahal, tama? So kung mahal ang ating mga appliances, dapat maprotektahan natin. Tama po? Okay? Next list natin. So yan, LED na TV. Yan yung pinaka-prone po na nasisira sa bawat tahanan. Okay, yung mga LED na TV. Yung mga LED na yan, mostly ang lifespan yan is 5 to 10 years. Minsan 15 years pa. Pero sa panahon po ngayon, patibayan na ng appliances because of doon sa tinatawag nating voltage fluctuation. Okay, ito naman, yan yung pinakamalakas pong kumain sa ating bahay ng kuryente. Okay? Yung mga heating appliances or heating elements. Okay? Yun yung mga rekta. Pagkasaksak mo, palo agad ang kuryente. Okay? So, ano ba yung issue po natin? Ano ba yung bagay na kailangan natin solusyonan? Yan. Pagkasira po ng mga appliances na pinakita ko kanina. Okay? Dahil nga po doon sa tinatawag natin voltage fluctuation. So, nalaki ang gastos natin every time na nasisira yung mga appliances. Okay? Pangalawang issue, pagkasunog po ng ating bahay. Okay? Yung ating pong device, napakatalino niya. Kapag po siya ay nakadetect ng mga faulty wiring sa ating tahanan, sinashutdown niya po yung mga breaker. So, sabi nga po, kung gusto mong magnegosyo o gusto mong magbenta ng isang produkto, kailangan mayroon siyang solusyon sa isang problema. Ano po? Kung maganda ang problema, ay masusolusyonan ng isang magandang produkto, masarap pong gawin ang negosyo. Tama po? So, okay. So, panoorin po natin ito. Ayan. Sa nakita niyo po ngayon, yan yung mga issue ngayon na nasa social media. Ayan, kagaya po kay Rosmar, nagre-reklamo siya sa laki ng bill ng kuryente. Why? Because of Meralco. Yung issue po ngayon sa Meralco. Ayan, kay Susan Enriquez, 31,000. Almost wala naman daw gumagamit. Pero ganyan po yung nagiging bill. Okay? So, isa rin ba kayo sa napapamura doon sa patuloy na pagtaas ng kuryente? Ano po? Yan po yung mga tinatawag natin na mostly nangyayari po is sa metering accuracy. Depende po sa nagre-reading. Okay? Sa mga generation charges. So, kaya ngayon, ang laki ng kinita ng Meralco, almost pinababalik ng ERC or yung Energy Regulatory Commission or yung board is nasa 9 billion ang nakulimbat ng Meralco. Tama? So, kagaya po nung lumabas ngayon, yung isang issue, ang bill nila is nasa 6,000, tapos yung sumunod na bill is nasa 1 million. So, talaga nakaka-stress. Tama po? Parang ang pinaghahanap buhay na lang natin, pinagtatrabahuhan natin, ay ang Meralco. Dahil nga dyan sa patuloy na pagtaas na hindi natin malaman kung bakit. Okay? So, ngayon, ganyan po yung problema, ano po, pagkasira ng appliances, pagkasunog ng bahay, kasi wala tayong device na magpuprotekta para dyan. Okay, ngayon po, dyan po lumabas yung Avtech International. Sa panoorin po natin ito. Electricity powers our homes, our businesses, and our everyday lives. But what if it could become smarter, safer, and more efficient? Welcome to AVD Tech, a company committed to enhancing power, efficiency, and protecting electrical systems. AVD Tech introduces the Power Efficiency Enhancer, an innovative device designed to optimize electrical performance, improve power efficiency, and help protect appliances from power irregularities. AVD Tech is more than technology. It is a growing community of entrepreneurs and leaders. Our mission is to empower individuals from all walks of life to take control of their financial future by fostering a culture of collaboration and mutual support.
We have created an environment where success is abundant and barriers are shattered. Our vision is to empower individuals to achieve financial stability and success through a network of like-minded people, to create a platform where individuals can become entrepreneurs and build their businesses. Because in AVT Tech, we serve what you deserve. Okay, so yung ABT Tech International po pala is kilala na. Okay? So last January po, nagkaroon tayo ng event. So dinaluhan tayo ng mga big personalities, especially ng mga artista. Ayan, to join dun sa patuloy na po na paglaki ng ating company. Okay? Electricity and our everyday. So, yan po yung produkto ng Avtec International. Yan po yung Power Efficiency Enhancer. So, may tatlo siyang variant. So, yung Avtec International po, may isa tayong produkto na may tatlong variant. Mamaya pag-uusapan po natin bakit tatlo yung variant na yan. Okay? So, company overview. So, kailangan po natin kung magninegosyo or gagamit tayo ng device, alam natin kung existing ba yung company. May opisina ba? Meron po tayong opisina. So, AVT Tech International is a duly registered company in the Philippines. Okay? So, meron po tayong mga legalities. Meron po tayong SEC, DTI, LTO, or License to Operate. And yung ating pong company is located po sa Unit 101, Ground Floor, Lipa Commerce Center, Building Ayala Highway, Lipa City, Batangas. Yan po yung ating main office. Okay? Now on its third year and continuously growing, Avtec International is committed to provide cutting-edge technology solutions to Filipino consumers and businesses. So sa mga nagtatanong po about sa Avtec, kung legal ba, nakaregistered ba tayo, meron po yung QR code ng Security Exchange and Commission. Pwede po nating i-scan yan for further verifications. Ano po? Again, the company specializes in advanced Japanese technology products proudly assembled in the Philippines, ensuring that every item delivered is a true made in the Philippines innovation. So, ang ating pong device is a Japan technology. Yung inventor po natin is a Japanese technology, Filipino inventor na nagtrabaho po sa Japan. For almost 15 years na siya ay isang electrical engineer. And pagdating po sa Pilipinas, doon na po nila dinistribute kung ano man yung nagiging or nakita nilang edge ng Japan sa atin. Okay? So, kumpleto po tayo. Meron po tayong DTI. Yan po yung ating certifications ng DTI. Okay? So, AVT Tech Provincial Branches. So, ibig sabihin, kung marami na pong branches ang company, patuloy pong paglago, marami nagtitiwala. Tama po? So, ang sabi ko nga po kanina, ang AVT Tech, ang ating main office is nasa Lipa, Batangas. Okay? Meron din po tayong office sa Lucena, Quezon, Alamba, Laguna. Okay? City Stack sa Bulacan, Naga, San Fernando, Pampanga, Isabela, Cavite. Ayan yung Cavite po natin, kakabukas lang. Yun po yung ating provincial branch sa Cavite, sa may Langkaan, sa may Dasmariñas, okay? Meron din tayong City Stack sa Cavite, I think sa may somewhere in Molino. Valenzuela, Occidental, Bacolod, Kabangkalan, Dumaguete. Okay, pagdating naman po sa Mindanao, Butuan, Ipil, Zamboanga, Oriental, okay? Cagayan de Oro, and Region 9, Zamboanga City. Meron po tayo diyang investor from Zamboanga na Chinese who invest 12.5 million sa company. So, ang mga Chinese hindi po yan papasok sa isang kumpanya kung ang kumpanya po natin ay sabi nga is hindi lalaki ng ganito. Okay? At the same time, meron din po tayong office sa Cebu. Ayan. So, kung gusto niyo pong malaman kung saan po yung mga location, you can contact your respected uplines or yung mga nag-invite po sa inyo kung saan po yung mga opisina na yan. So, meron din po tayo sa Cebu. Again, why we exist? House protection and appliances protection. Okay po, para iwas sunog sa bahay dahil sa centralized function ng device. Para po tayo naka-centralized AVR. So, alam po ba natin yung AVR, which is yung automatic voltage regulation? And mostly ginagamit po yan sa mga computer, okay? Sa mga establishment na maraming computer. So, ini-stabilize ng AVR na yon yung voltage. Kaya nga lang, yung AVR, pang isang appliances, mostly. Okay? Unlike dito sa ating device, ini-install po siya sa tabi ng breaker. Okay? Nakaparallel siya. So, pagpasok ng kuryente, device natin na nasasalo. And anyway, pag-uusapan natin yan later on sa explanation natin sa products. Okay? Solusyon sa mataas na singil ng kuryente. Okay? Dahil tinatanggal ng device yung
too much reactive power or basura sa kuryente. Okay, na binabayaran natin kahit hindi naman natin nagagamit or yung mga losses. Okay? So, yan po yung side effect naman ng device. Yung mga nakikita nyo pong pagbaba, it is just a side effect ng device dahil doon sa functions ng ating power efficiency enhancer. Okay? So, why we exist? Sabi nga po dyan, Pilipinas ang isa po sa may pinakamataas pagdating sa binabayaran sa kuryente. Siguro dahil na rin sa korupsyon. Ano po? So, pagdating sa Asia, tayo ang number 1. Okay? So, ang tanong, is there any law in the Philippines allowing household to use electricity efficiency device to potentially reduce electricity bill? Okay, may batas po ba na nag-aalaw sa atin na gumamit ng mga ganitong device? So, meron. Okay, so panoorin po natin itong batas na ito. Ito yung balita. Ano po, nabalita yan sa TV noong 2019. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11285 o ang Energy Efficiency and Conservation Act. Layo ng naturang batas na maglaan ng plano upang makatipid ang bansa sa paggamit ng kuryente. Gayon din na may promote ang paggamit ng renewable energy para masiguro ang power stability ng ating bansa. Sa ilalim ng batas, bubuo ng National Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee kung saan babalangkas ng mga plano at programa para sa ating enerhiya na pamumunuan naman ng Department of Energy. Okay, so sabi po dyan sa batas, which is yung Republic Act 11285 or yung Energy Efficiency and Conservation Act. So yung batas po na yan po yung sinusuportahan ng ating company. So nagsusuporta tayo dyan sa batas na yan para naman magamit po natin ng mas efficient yung ating kuryente. Okay? At the same time, nagko-comply naman tayo dun sa Republic Act 7394 o yung Consumer Act of the Philippines. So that's why meron po tayong DTI. So according to DTI po, as long as safety po yung device, meron tayong mga safety features, which is meron po tayong dalawang fuse. Okay? Isang glass fuse at the same time isang thermal fuse sa loob ng device. Meron po tayong warranty card. Okay? Manual, good packaging. Okay? So, pagdating naman po sa ating warranty, meron tayong warranty ng 5 taon. 'Di ba? So, 5 years ang ating warranty. Napakahaba po niyan. Parang ang binili mo ay sasakyan sa tagal ng warranty natin. Okay? So, ito na nga, yung produkto po natin, yung Power Efficiency Enhancer. So, meron tayong 25 microfarad, itong maliit na nakatayo, 50 and 100 microfarad. Okay? So sabi po ng Avtec International, hindi po tayo energy saver or power saver. Okay? Power efficiency enhancer po tayo. Ang laman po ng ating device is a bank capacitor or capacitor bank. At ang ginagawa niya po is yung power factor correction. So meaning to say pala, itong device natin is a power factor corrector. Okay? So, para mas maintindihan po natin, what is a power factor correction? Sabi po dito, ayan, galing sa internet, power factor correction is a method used to improve the efficiency of electrical power system by reducing reactive power, which leads to reduced energy cost and improve electrical reliability. So, pag napaganda po natin yung power factor, mas magiging efficient po yung paggamit natin ng kuryente. So, makita niyo po dito sa left side, meron tayong beer. So, yung kuryente po, hinilang tulad natin sa beer. So, yung kuryente, pag pumasok po sa loob ng bahay, hindi po natin yan makokontrol. Okay? Kung mataas ang voltahe, wala po tayong control dyan. Parang sa beer, sinali mo sa mug, yung beer na sinali mo sa mug, nagkaroon ng bula. Hindi natin kayang kontrolin yan. Kasama na yan doon sa binayaran natin. Tama? Yung bula na yan po yung tinatawag nating wasted electricity. So tayo po, para maging mas efficient yung paggamit natin, ang gagamitin lang natin is yung real power. Yung talagang kailangan lang ng appliances. Pero dahil nga sabi ko kanina, hindi po natin kayang kontrolin kung ano yung papasok na voltahe o kuryente sa loob ng bahay. Kasama na ngayon sa binabayaran yung reactive power na yan. So, magiging trabaho po ng device, which is yung power factor correction, okay, i-filter niya po yung too much reactive power. Okay, hindi po kayang tanggalin. Again, yung reactive power po, kasama na yan sa binabayaran. Ang trabaho ng device, i-filter niya yung too much reactive power. Sa papaano pong paraan, mostly po kasi yung reactive power na yan, nanggagaling din sa mga demotor nating appliances. Lahat ng appliances natin sa bahay na demotor, nagpo-produce din po yan ng reactive power. Okay? Ngayon, pag mataas ang voltahe, masyadong malaki ang mapuproduce ng reactive power. Okay? Ang trabaho ng device, i-filter na niya yung reactive power na yun.
para magamit lang po ng ating device kung ano lang yung kailangan. Okay? And that's why, that's the time na magiging efficient yung paggamit natin ng kuryente. Okay? Power efficiency enhancer, ito po yung kanyang functions. Appliance protection, as I've said before, power factor correction, voltage stabilizer, kagaya ng ABR, surge protection. So alam po ba natin yung power surge na tinatawag? Yung pag nawala ng kuryente, pagbalik ng kuryente, ang tawag po din is power surge. Okay, kaya nga sabi, pag nawalan ng kuryente, bunutin natin lahat ng saksak sa bahay. Ano po? Yung mga appliances natin. Bakit? Kasi pagbalik po ng kuryente, napakalakas niyan. Po pwede po makasira ng mga appliances. At isa na rin po yan sa nagiging dahilan kung bakit hindi natin napapahaba yung lifespan niya. Okay, yung mga 5 to 10 years na lifespan ng appliances, mostly 2 years lang, 3 years lang. Okay, sira na. Yung aircon, LED ref, nasisira agad because of dun sa power surge. Okay? Lower heat loss, reduce power system loss, reduce electrical overheating, reduce carbon footprint, and maintenance free. Bakit po maintenance free? Dahil po yung device natin is one time lang natin bibilhin. Okay? Ang atin pong warranty is meron tayong 5 years service warranty. Kapag nasira po ang device, within 5 years, libre po ang paggawa. Okay? At the same time, meron siya tinatawag na 6 months replacement warranty. Oh, yun po yung pinakamaganda ngayon dyan. Within 6 months po, kapag nasira ang device, okay, wag lamang pong human error na pabagsak o kasalanan natin. Okay, papalitan po ng company ng bago. Okay, basta po valid ang reason. Okay? Kasi mahirap po magpalit kung halimbawa nabagsak niyan, kaya pala nakaload. Okay? So, yun po. Papasok naman siya doon sa 5 years. Okay? So, wala pa rin tayo talo. Ganun po kaganda at ka-proud ng company na meron tayong 6 months warranty replacement at the same time 5 years na service warranty. Okay? So ano ba yung device natin? Bakit tatlo? Load balancing po kasi yung device na yan. Sabi ko nga po kanina, correction. So dapat ang nakokorrect ng device yung tama lang sa load sa bakin mo. So kagaya po itong 25 microfarad, para po siya sa 3,000 below. Or kumukonsumo ng 100 kilowatt-hour to 250 kilowatt-hour per month. Okay? Per month po yan. So, yung 50 microfarad naman po, para sa kumukonsumo ng 3,100 to 7,000 pesos or 300 kilowatt per hour per month hanggang 550. Okay? Yung 100 microfarad naman po, para po sa kumukonsumo ng 7,100 to 18,000 pesos. Or kumukonsumo ng 800 to 1,350 kilowatt per hour per month. Okay? So, panoorin po natin itong saglit, itong video na ito para mas madali nyo pong maunawaan yung tinatawag nating correction. Isa sa mga singil sa iyong bill na hindi madaling maintindihan ay ang bayad para sa nasasayang na enerhiya. Dahil dito, maaaring nawawalan ang iyong kumpanya ng libu-libong piso bawat buwan. Ano nga ba ito at bakit ito mahalaga? Ang tinutukoy natin ay ang power factor penalties. Ang power factor ay isang sukatan kung gaano kaepektibo ginagamit ng iyong pasilidad ang kuryente. Ito ay ang ratio ng nagagamit na kuryente, na tinatawag na working power o kW, hinati sa kabuuang kuryenteng ibinibigay, na tinatawag na total power o kVA. Ano nga ba ang pagkakaiba ng working power at total power? Hindi ba pareho lang iyon? Ang pagkakaiba ng working power at total power ay tinatawag na reactive power. Ang reactive power ay ang kuryenteng hindi direktang gumagawa ng trabaho sa isang pasilidad. Bakit may ganitong non-working power? Dahil sa oversized motors. Ang oversizing ay isang paraan sa disenyo upang matiyak na sapat ang lakas para sa gagawing trabaho. Isipin mo ang isang motor na naka-idle. May ginagawa ba itong trabaho? Wala, pero kumukonsumo pa rin ito ng kuryente para mapanatili ang electrical field. Yan ang tinatawag na reactive power. Bakit hindi ko pa naririnig ang singil na ito? Maraming utility companies ang nagtatago ng ganitong singil sa loob ng bill kaya hindi agad napapansin. Paano ito maaalis? Sa pamamagitan ng pag-install ng power factor correction or bank capacitors. Ang mga ito ay pansamantalang imbakan ng enerhiya na nagbibigay ng reactive power sa iyong motor, sa halip na kunin ito mula sa utility. Parehong galing sa utility ang kW o kVA. Kapag nag-install ka ng kapasitor sa iyong pasilidad, napapalitan nito ang reactive power na dapat sana ay manggagaling sa utility.
Dahil dito, nababawasan ang kabuang power na ipinapadala sa iyong pasilidad. Kapag mas mababa ang power na galing sa utility, mas mababa rin ang gastos. Ngayon, sa pag-usbong ng mga teknolohiya tulad ng variable motor drives, high-speed at high-precision manufacturing processes, hindi lang nila kailangan ng malinis at stable na kuryente, nagiging sanhi rin sila ng maruming kuryente. Isang karaniwang problema ay ang mababang power factor na dulot ng inductive loads gaya ng mga motor, heating at air conditioning systems, at transformers. Ang mga load na ito ay kumukonsumo ng reactive power, na nagdudulot ng dagdag na demand sa network, at nagreresulta sa penalties mula sa electric utility. Ang pag-install ng capacitor bank ay isang madali at epektibong paraan upang maalis ang mga penalties na ito, at makatulong luminis ang daloy ng kuryente nang sa gayon ay pwedeng mabawasan ang binabayaran mo sa kuryente. Bakit mo isa sa panganib ang iyong kita at magtitiis ng malaking pagkalugi kung ang solusyon para sa maayos na power network ay madaling makamit? Ang isang maayos na power network ay makakaiwas sa downtime at delay sa delivery, magpapababa ng iyong bayarin sa kuryente, makakaiwas sa hindi kinakailangang pag-upgrade ng equipment, magpapahaba ng buhay ng iyong mga kagamitan, at makakatulong pa sa pagbawas ng iyong carbon footprint. Okay? Mas naintindihan po ba natin kung ano ba yung trabaho ng ating device? Okay? Next slide po tayo. Isa sa mga singil Ayan, so product demo. So sa dami ng sinabing iyan, okay, sa dami po na napaliwanag kong yan. So sabi nga po ng iba, hindi naman yan total magmamaterialize agad kung hindi nyo mapapanood po yung actual. Tama? Kasi tayo mga Pinoy, to see is to believe. Tama po? Press 1 naman po kung tama ako. Tayo mga Pinoy kasi to see is to believe eh. Kung hindi natin nakikita, mostly kung actual, hindi tayo maniniwala tama. Type 1 naman kung naniniwala din kayo doon. Ayan. Kasi mahirap, sabi nga po, mahirap maniwala kung hindi mo nakikita ng actual. So ito po, papakita kong video sa inyo. Siya po yung actual natin na ito po kasi ginagamit ko para sa aking actual video. Okay? Para mas mapakita ko sa tao kung paano nagwo-work yung device. Okay? Panoorin po natin. Welcome sa Team Alpha J-Force representing the product of Avtech International, yung Power Efficiency Enhancer. So, meron po tayo tatlong device, 25 microfarad para sa 3,000 below, 50 microfarad sa 7,000 below, and 100 microfarad para sa 18,000 pesos billing. Okay? So, pag mas malaki ang bill nyo, combination ng products. Now, meron tayong tinatawag ditong demo kit. Okay? Meron tayong demo kit dito. Itong demo kit natin representation sa bahay. Okay? So, meron tayong voltahe, amperahe at wattage. Yung wattage, yun yung kinocompute into kilowatt per hour. Okay? So, buhay natin yung ilaw. Yung ilaw natin is merong, yan, yung bulb natin is 100 watts. So, mayroon siyang 103 na wattage. So, bakit mataas? Sa dapat 100 lang kasi mataas ang ating voltahe. So, pagtaas ang voltahe, nataas ang wattage. Okay? So, saksak natin yung 25 microfarad, yung 103 watts, 73 na lang. Again, bunutin natin. 101, 72, so, or 73 wattage. Okay? So, sa kettle naman, so merong special features ang ating 25 microfarad. Ayan, resistive power. Pag dito sinaksak ang kettle, yan, ito yung kettle natin. Okay, ito, portable kettle, saksak natin. So, yung kettle na yan, 734 wattage. Portable po yan. Yung ginagamit po natin sa bahay is nasa 1.5 to 1.8. Saksak natin. Okay, yung 700 kanina ng kettle, ayan, 89 wattage na lang po. Yan, 89 watts yung ating okay. Ulitin natin. From 700, yung kettle 730. Okay. Pabago-bago po yan kasi fluctuated po ang ating voltahe. Okay. 89 na lang. Now, for protection sa ating appliances. Protected ang ating appliances. Ano po? Bakit po? May electric fan tayo for them purposes. So, ang electric fan natin, okay. So, meron siyang, ayan, 00. Kapag naka number 1, ang wattage ng ating electric fan pag naka number 1 is 44. Kung naka number 2, 46, number 3, 50 wattage. Okay? So, ngayon, gamitin natin ang device. Naka-centralize ang device. Yung 50 wattage niya kanina, 20 watts na lang. So, ayan. Tama-tabo at electric fan. Ngayon,
meron tayong ating electric fan, normal wattage siya is 50 watts. Nagka-brown out. So, bakit protection? Kapag nagka-brown out, nagkakaroon ng power surge. Pag nabuhay ang electric fan, bumalik ang kuryente, yung 50 naging 65. Yun po yung power surge. Bakit mabilis masira yung ating mga appliances? Now, nang wala ng power, meron kang naka-centralized na device na power efficiency enhancer, yung 65 kanina, pag nagka-power, okay, 36 wattage na lang. At kumukonsumo na lang siya ng 20 watts. Okay, maraming salamat. Okay po. So yun po yung video, okay? Yung actual video natin, how our device works. Tama? So ngayon, meron tayong mga tinatawag po dito key factors affecting electricity bill. So okay, bumaba yung wattage, tama? Dahil tayo ay merong capacitor bank. Pero may mga dahilan kung bakit hindi natin ma-achieve yung side effect na yon. So una-una po, energy consumption. So nakadepende po tayo pa rin doon sa kung paano natin ginagamit ang appliances. Okay, kasi nakita nyo kanina sa electric fan, pagtaas pala nung number ng electric fan, paglaki ng konsumo. Meaning to say po pala, kapag tag-araw, kahit anong gawin nating tipid, pero kung ang ating aircon ay nakasagad sa 16, 18, or 20, at ang electric fan ay sagad ng number 3, so malaki po talaga ang magiging konsumo natin sa kuryente. So ang device po natin, kaya niya pong i-stabilize ang ating voltahe. Pero hindi niya po kayang kontrolin kung paano natin ginagamit ang ating mga appliances sa bahay. Okay? Electric company rates. Ngayon po, ang ano ng Meralco, tataas na naman ang ating kuryente. Tama? Appliances efficiency. Kung ang ating po mga appliances sa bahay ay mga luma na, mga electric pang luma, yung mga ulo na lang ang natira, nakasabit na lang, tutungga-tungga na lang, ginagamit pa rin natin, napakalakas po niyan sa kuryente. Better to change sa mga bagong electric pan po ngayon. Mas mabababa silang kumonsumo ng wattage. Okay? Usage pattern. Nung wala kang device, naka-electric pan ka lang. Nung nagka-device ka na, dahil may side effect na pwedeng makalis sa iyong konsumo, dahil nga doon sa bank capacitor, nag-aircon ka naman. So talagang tatas po yung bill natin. Okay? Seasonal demand, kapag tag-init, alam naman natin yan. Load management, nagdagdag ka ng appliances. Yung iba kasi, nagtataka, bakit lumaki ang bill ko? Eh, nagdagdag ng appliances eh. Okay? Tama? Metering accuracy. Yan naman yung nangyayari ngayon sa Meralco sa mga magre-redeem mostly. Kaya yung inamin ng Meralco, kagaya nga nung 6,000 ng bill, naging 1,000,000. Diba? Nagbibil ka lang ng 6,000 per month, biglang magiging bill mo, all of a sudden, biglang 1,000,000. So, diba? Metering accuracy po. Okay? Nagkakamali din ang mga magre-redeem. Okay? So, what you get on availing our device? Ano ba makukuha mo kapag nag-avail ka ng power efficiency enhancer? Okay? Unang-una po, safety. Safety yung bahay mo. Yung device po natin, sobrang advanced yan. Sobrang talino niyan. Kapag nakadetect po siya ng mga faulty wirings or yung mga wire na may ngat-ngat na, okay? Yung may mga nag-i-spark, okay? Yung mga maluluwag na yung tornilyo sa pagkakakabit sa mga outlet. Okay, pag na-detect po ng device yan, isa-shutdown po ng device yung ating mga breaker. So, doon pa lang po, napakaganda na. So, instead na lalaki ang bill mo, kasi yung mga spark po, nag-i-spark na mga wirings, lalaki po ang bill natin dyan. Kasi pag nag-spark yan, okay, nataas ang voltahe, lalaki ang wattage. Okay, ang trabaho po ng device, okay, kapag nakadetect siya ng mga ganong wire, okay, yung mga faulty wirings na yan, sinashutdown niya po yung breaker. Kasi baka magulat kayo, biglang na-shutdown yung breaker nyo. Mostly po kasi sa mga napepresenta namin, meron pala silang mga sa breaker maluluwag na yung tornilyo doon sa wirings nila. Kaya yun, nagkukos din ng paglaki ng bill nila. And then second, protection. Okay, protection sa appliances para ma-prolong yung lifespan ng mga appliances natin sa bahay. Dahil yung mga appliances po natin sa bahay, yan po ibinili natin ng hard-earned money. Okay? Yung TV natin na mga 60 inches, di ba? Wala na naman nata ngayon yung TV ng 24 or 36. Mostly, nasa 45 pataas na or 40 inches pataas. So, mahal yan. Mostly mga 60 inches, nasa mga 50,000 yan. Okay? Ang lifespan, 5 to 10 years. Tapos, masisira lang ng voltage fluctuation, 2 taon, 3 taon. Ano ba naman yung mapahaba ng appliances natin yung buhay niya kahit 3 taon ulit? Hindi para kang bumili ng 2 TV na worth 50,000 ang isa. Tama? Okay, power factor correction. Okay, yung dahil nga sa functions ng device,
And then bonus na po yung monthly savings. Bonus po natin yung monthly savings dahil yung device po natin, hindi siya totally pampatipid. Side effect lang siya yung tinatawag nating power factor correction. So magkano naman ang pwede natin maging bonus sa monthly savings natin? Kagaya po nito, from December to March, 14.9, 10.3, 10.7. Okay, gradual po ang pagbaba. Okay, dahil yung device natin, kinokorek niya, nililinis niya yung ating kuryente, utay-utay. Okay? Yung device po natin is a technology. Hindi po siya magic. Hindi siya kagaya ng jumper na kapag dinamper mo doon sa kontador mo sa labas, ibababa. Mahuhuli po tayo doon. Yung device po natin, ini-install sa loob ng bahay. That's why ito pong device natin ay safe at the same time, hindi bawal sa any electric utility companies. Okay? Ito from 11.4 naging 8.7, from 1.3 naging 900, naging 680. Gradual ang pagbaba, 2 to 3 months po yung ating observation. Okay, ito recently lang from June 7, 2026 hanggang nitong July from 34,635 down to 25,593. Okay? Malaki po ba? Malaki. Okay, malaking tulong sa atin, malaking tulong. Okay, kasi yung magiging savings mo dyan, magiging pandagdag allowance mo na. Okay, tuition na ng iyong mga bata. Okay, pang grocery na. Okay, yung makatipid po tayo ng 500, 1,000 a month is napakalaking bagay po. Kaysa ibabayad natin sa Meralco, sa Ormeco, sa Akelco, okay, Kiselco, ayan, yung mga napupuntahan ko po na malalakas ang kuryente. Ayan. Ito from testimony from Antipolo Rizal from 6,782 down to 4,757. Ito namang isa from 4,900 naging 3,500, naging 2,300, naging 2,000, naging 2,500. So gradual po ang pagbaba, utay-utay, depende pa rin po doon sa ating paggamit. Kung iaabusuhin po natin ang paggamit ng device, natural tataas po yung ating bill. Kasi tayo po ang may control pagdating sa konsumo natin. Pero kung same lang ang paggamit mo last month hanggang ngayon, talagang maganda po ang side effect ng ating device. Okay? From 11.4 naging 8.7. Ayan. Ito naman latest, in-install po ito sa isang resort, isang malaking resort dito sa Batangas, sa Lakeview. So dati nagbibil sila ng 218,000. So after using a device, down to 171,000. Di ba? Laki. Side effect lang po yan. Okay, so nung tinanong po namin yung may-ari, unang-una bakit siya nagpa-install? Kasi marami silang aircon, lalo yung mga inverter na aircon. So dito po sa Batangas, fluctuated ng kuryente. So ang aircon nila, malaki ang bayarin nila sa aircon. Malaki ang naging gastos na rin sa aircon. So masira sila ng isa o dalawa na tower aircon, malaking ka loss na rin yon sa kanilang company expenses. Tama? Pero ito naman, nakita nyo, from 218 down to 171. Okay? So, ito, from San Pablo, may swimming pool ang bahay from 12/1 nung December 2025. So, 2026 January 9/6, 8/3, 7,000. Ayan, gradual po ang pagbaba. Basta hindi natin aabusuhin. Parang ganito lang po yan. Okay? Umiinom ka ng, nagsasabong ka ng pampaputi. Okay? So, kung ikaw ay laging nasa labas ng kalsada, hindi po mag-i-effect yan. Okay? Kasi inaabuso mo. Dapat kung nagsasabaw ka ng puputi, naka-stay ka lang din sa bahay. Or parang food supplement. Ang food supplement hindi po or gamot. Hindi siya synthetic drugs. Pero bakit nakakagaling? Disiplina pa rin ng tao. Okay? From 5.7, 5.3, 5K, 3.9, 3.4, ayan, marami po tayong testimonials. Ayan, ito naman yung bill po namin. Okay, from 4 kami, naging 3.8, 3.4, 3.4, 3.9, 3.6. Hindi na po kami bumalik sa dating 4.2. Okay? Pero yan po, nagpakamit kami niyan, hindi dahil sa gusto namin una makatipid. Dahil meron kaming TV nga, yung kagaya sinasabi ko na LED, meron kaming 60 inches na LED TV. So, nakadalawang sira na. So, bagong-bago pa naman yon. So, laging nasira. So, sabi ng technician, isang sira na lang, wala na. Eh, magkano bilhin namin? Nasa 50,000. So, sabi, kailangan ng AVR. So, nung na-discover po namin itong power efficiency enhancer, nagpa-install agad kami. Ginamit agad namin. So, kagalingan po noon from April last year hanggang ngayon, hindi pa ulit kami nasisiraan ng TV. So, parang nakabili na ulit kami ng isang bagong TV. Tama? Doon pa lamang po ay panalo na. Okay, doon pa lang ay save na kami. Bawi na yung pinambili.
sa nakikita niyo po ngayon sa screen, meron pa palang savings. So, malaking bagay. Okay? Ayan, load balancing. So, magkano po yung price ng ating device? So, yung ating 25 microfarad, 6,198 pesos. Yung ating 50 microfarad, 8,998 pesos. While yung ating pong 100 microfarad na para sa kumukonsumo ng 18,000 below, 20,898 pesos. Okay? Ito pong ating device ito, bibili natin yan, investment sa mga ini-invest natin sa bahay. Okay? Investment yan para maprotektahan po yung mga ini-invest nating appliances sa bahay. Okay? Ang lifespan po ng ating device is na umaabot po ng 12 to 15 years. 'Di ba? Sa sobrang haba ng panahon na 'yon, parang nakabili ng 3 TV. Okay? 3 aircon. 'Di ba? Sa mapoprotektahan mo, mapoprolong mo yung buhay ng iyong appliances. Ganun po kaganda yung ating device. So, sino po nag-i-install? Ang nag-i-install po niyan is mga certified electrician po ng company. Okay? Or mga certified installer po natin. Bakit? Sila po yung allowed at na-train ng company kung paano i-install ng tama yung ating mga devices sa ating tahanan. Bakit po? Kasi yun, pong ating mga breaker, sensitive yan. So kapag wala kang proper knowledge sa breaker at the same time sa device, okay, basta masasalpak yung ating device, baka magka-problema. So kailangan po ang mag-i-install ay certified, yung marunong talaga, may experience pagdating doon sa device at saka sa breaker sa bahay. Sabi nga, kung pahawakan mo ang iyong buhok sa professional at sa hindi, siyempre sa professional ka. Tama? Okay. Tapos na po yung presentation ko sa product. Okay? So, any question po? Pwede po kayo magtanong, at least 2 questions para po makaproceed tayo sa susunod po nating presentation. Ayan, nag-chat po si Ma'am MLQ. So, pwede po pa-share ng file. Yes, ma'am, pwede po. Just message me po or sa inyong appliance and para mabigay ko po sa inyo yung ating slides. So, any questions po? Valid reactions. Okay. About sa ating pong device. Okay? Meron po ba kayong tanong about sa ating device? Paano nagwo-work ang device? Gaano kaganda ang device? Okay? Yung device po pala natin is almost 3 years na po sa market. So, napakatagal na pong ginagamit. April 2023 pa po ito nung na-introduce sa Pilipinas. Okay? I think wala naman silang tanong. Okay? Maliwanag naman po siguro yung explanation ko about how nagpa-functions yung device or yung mga trabaho ng device natin. Okay? So, yung device po natin is a power factor correction. Okay? Bank capacitor naman sa loob. Kino-correct niya po, ginagawa niyang efficient na paggamit natin ng kuryente. Okay? Yung pong pag-tipid, side effect ng device. Yun na po yung bonus natin. Okay? Ayan. So, may tanong po si Sir Michael Peña. Bakit tumaas ang perahe? Hindi po ba ito ano yun? Ito makakasa. Okay, baka ito hindi po ba malakas? Okay. So, when explanation naman po doon sa pagtaas ng perahe, yung device po natin, siya po ay appliances pa rin. So, may amperahe pa rin po siya. Pero sa nakita niyo po sa video, ang tinatanong po kasi siguro diyan ni Sir, voltahe, amperahe, wattage. Ang computation po kasi ng wattage is voltage times ampere equals wattage, tama? Which is yung tinatawag nating Ohm's law. Okay? So, kapag ginamitan po natin ang device, nababypass niya po yung Ohm's law. Bakit po? Yun po yung ating invention. Yun po yung technology natin. Okay, sabi po ni Sir, hindi po ba sasabog kapag fully ang pagtaas? Hindi po. Okay, hindi po. As long as standard po yung inyong wiring sa bahay, or kung hindi man po, ang device po natin, ang kaya niya lang pong itaas is yung 2 amperes. Pero kapag gumamit na po kayo ng other appliances, okay, ng iba't ibang appliances, nare-reduce na po yung ating amperahe ng device. Okay, so yun po yung invention. Okay, nababypass niya po yung Ohm's law. Sa kung kukumputin niyo po siya ng voltage times ampere, hindi po lalabas doon yung tamang computation niyo. Bakit po? Yun na po yung invention. So, pag tinanong niyo naman sa akin, Sir, bakit ganoon yung invention? Hindi ko pa yung sagutin at hindi rin po i-reveal ng inventor. Okay, dahil nga po, invention. Okay po? Ayan. So, sa pagtaas naman po ng ampere, ang device po natin is may amperahe din. Okay? Nababypass niya po yung Ohm's law. That's why kapag dinemo po na sa inyo or dinemo natin, okay, bumaba yung wattage kahit tumaas yung ampere, nababa yung wattage. That's the invention. Okay?
Nasagot ko po ba ang katanungan ni Sir Michael Peña? Ayan. At the same time, safety po yung device natin. Hindi po siya sasabog. Kasi sabi ko nga po, meron siyang safety features. Okay, dumaan po siya ng DTI, meron po siyang glass fuse. Kapag tumaas yung voltahe ng 240 pataas or 260, possible po ang mababasted o yung sabi nga nila ipuputok is yung fuse na maliit, yung glass fuse. At the same time, yung device po natin is meron po siyang thermal fuse sa loob. Okay, yung device po natin walang kapasidad na uminit. Pero just in case uminit, meron po siyang thermal fuse na kagaya po ng nasa kettle at rice cooker. Yung pag sobrang init na namamatay, meron po siyang ganun. Parang self-destruction niya. Okay? I think nasagot ko naman po yung katanungan ni Sir Michael Peña. So, I think wala na namang questions. Ano po? So, tapos na po tayo doon sa product presentation. Now, sabi nga po, when you have a good product to share, you have an opportunity for business. So, maganda ang negosyo, tama. Maganda ang produkto, tama. Nakakatulong sa problema, tama. Napapanahon, tama po. Okay? Timing? Timing. Okay? Ngayon, kung maganda ang produkto, magandang gawing negosyo. I-share mo lang. You don't need to hard sell our device. I-share mo lang sa makakakilala mo. Okay? And pagdating naman po dito sa marketing or dito sa business. So, ang magpipresent po nito ay siya sa may pinakamagandang record pagdating sa negosyo dito po sa larangan ng multi-level marketing nitong Avtech International. So itong tao po na ito na magpipresent, he is one of my top earner ako sa under my team. Siya po isa sa mga top earner. At the same time, isa na rin po siyang Avtech general ng company. So isa po siya sa napili. Bakit? Sila po yung may pinakamagagandang performance pagdating sa ganitong larangan, sa ganitong sales. So mamaya po ituturo niya, ipapaliwanag niya paano gawin ang negosyo ng tama. Okay? Paano gawin ang business ng tama at the same time, paano kumita ng maganda sa ating negosyo. Okay? Without further ado, I will call on our next speaker. Ayan, our AV Detect top earner. Okay? Our AV Detect General, Mr. Aris Bigo. Ayan. Sir Aris, take it away. Ayun, yun. So, good morning po sa ating lahat. So, okay lang po ba yung boses ko? Hindi ba mahina yung boses ko? Okay lang po? Coach Ron, okay lang? Naman sir, maganda naman po. Okay lang. Okay, yan. So, una sa lahat, salamat po sa Diyos sa pagkakataon, no? Kasi kahit umuulan, malakas pong ulan dito sa ngayon sa Quezon. So, nandito po tayo ngayon, no? Marami tayong natutunan. So, syempre, bigyan po natin ng virtual clap ang ating mentor, ang Coach Ron, no? Ayan, palakpakan po natin. So, hindi ko na po papatagalin. Pakilala lang po ako. Sino po yung first time na ako makita? Ayan. Kilala nyo ba yan? Yan, siya po yung totoo. Yan. Sa pangalan ko po, Aris Bico. So, ito po yung naging journey ko sa AV Detect. Ano po? So, yung first 2 months ko po dito, naging AV Detect Director po tayo. Then, pumili po ng 12 general sa buong kumpanya ng AV Detect. Isa po tayo sa napili. At syempre, ako lang naman po yung founder ng Top Speed, yung grupo. Isa rin po sa top network builder ng company and Millionaire Circle, no? So ngayon, yan, awardee, bonus na lang po yan, mga awards na yan, no? So hindi naman po ako pumunta dito para sa mga awards lang o recognition. Nakita ko po ang AV Detect kasi meron po akong nakita na opportunity na pwedeng magpabago ng buhay ng pamilya ko. Kaya nagpapasalamat po ako, no? So yan po yung trabaho ko dati. So kung may mga empleyado po dito, katulad nyo rin po ako dati, empleyado po ako ng 10 taon sa iba't ibang kumpanya. After 6 months, finish contract, apply, yun po yung buhay ko. Ang maganda, nakaipon naman, 10 taon, nakaipon po ng payslip, uniform, nadagdag sa akin edad. So, ang hirap pala mag-ipon ng walang iipunin at mahirap pagkasyahin nang hindi naman talaga kasya. Sabi ko, 10 years ako nagtrabaho, ulitin ko lang yung 10 years, ulitin ko lang yung 20 years, ganun pa rin. Sabi nga nila, tingnan mo yung pinakamatagal sa ginagawa mo ngayon sa employment
pwedeng yun yung maging result mo. Kumbaga, napipredict mo na yung future mo. No? Kaya nakita ko yung supervisor ko, baon sa utang, sabi ko, ito rin pala yung magiging buhay ko. Kaya naghanap ako ng opportunity, salamat sa Diyos kasi nakilala ko yung multi-level marketing. No? So, yun, inaral ko siya. No? So, paano ko nakita ang EBDTech? Nung time na yun po, ako po empleyado sa Malbar, Batangas. So, factory. Pag-uwi ko po ng boarding house, nag-i-scroll lang po ako sa Facebook. Nakita ko po yung post ni Coach Ron. Yan. Palakpakan po natin ang aking mentor, ang aking coach. So kung hindi po dahil sa kanya, wala po akong ngayon dito sa EBDTech. Nakita ko po yung post niya sa ads June 22. June 27, final interview ko po noon papuntang Dubai. So formality na lang yon. Then after nun, medical, dire-diretso na. So nakita ko yung post niya. Kinabukasan, nag-resign po agad ako sa trabaho. Tapos hindi ko na po pinuntahan yung interview ko papuntang Dubai. Kasi sabi ko, baon po kasi ako na utang nung time na yon. So ang prayer ko po lagi, pag nag-charge ako, bigyan ako ng Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity. Laging opportunity po ang pinagpipray ko. Kasi nakita ko po sa ganitong sistema sa business, talagang makukuha mo talaga ang pangarap mo pag tinrabaho mo ng matindi. So yun, paulit-ulit, prayer, baon sa utang, gusto ko opportunity. So hanggang sa nung nakita ko yung post niya, sabi ko, nung time na yun, wala pa siya, nasa Makati pa siya, nasa ospital. Ang nag-present sa akin si Ma'am Cherry tsaka si Sir Melvin. Yung gabi na yun, siguro, mga 9 na yata yun ng gabi nung nag-present sila sa may Batangas. So yun, nakita ko yung demo, pinakita sa akin. Ang ganda, yung complan. Isa lang ang tanong ko, sino yung target market? Ang sabi sa akin, yung nag-present sa akin, ni Ma'am Cherry, lahat daw ng may ilaw ang bahay. Pagtingin ko sa labas, lahat may ilaw. So, na gustong maprotection ng appliances, makaiwas sa sunog sa bahay at makatipid. So, pagpunta ko ng boarding house, yanong ko yung may-ari. Sabi ko, kuya, gusto mo bang maiwasan yung sunog dito sa bahay? Gusto mo bang makatipid? Kasi may side effect to. Sabi niya, gusto. Kinabukasan, resign agad ako sa trabaho. Baon sa utang. Sasali, walang pera kasi nga baon sa utang. Pinangutang ko lang din yung aking pinangsali. No? So yun, yan, heart nga natin, Coach Ron, heart natin, grabe. Papasalamat ako dyan, kundi dahil sa kanya. Yan po, hanggang sa nagkaroon po ng malaking grupo, nung pagka-member ko po, inaral ko siya. Bakit ko inaral? Para pag ginawa ko madali. Kasi kung magmamadali ka, wala kang alam, mahirapan ka. Lahat ng bagay na hindi mo alam, mahirap. Pero pag alam mo, madali. Tama? Kaya ko siya inaral. No? Tapos, ayan, nag-training, nag-join po ako June 23. Ayan po. 1 taon na po ako sa EBDTech. Pero tingnan niyo po yung waiting. 5,800 points. So 5.8 million po yan. 1 taon po. No? So yan po ay trabaho na ng team, ng grupo. Okay? Tapos, so salamat sa Diyos. Yung sinabi ko sa inyo ngayon, yung first 2 months, director. So, ang goal ko lang nung sumali ako ay mabayaran ko yung utang ko, pero talagang itinodo ko yung first 2 months. Ginalingan ko, consistent. So, yun. Hanggang sa umabot na po ako ng 1 taon, total income. Dati gusto ko lang mag-Korea, pero nag-aaral na ako, nahirapan ako sa language. Pero mabait talaga si Lord kasi bakit? Sa loob ng 1 taon, ito na po yung kinita ko sa EBDTech. Umabot na po ng 848,000 1 taon. Kung i-divide mo yan sa 12 months, para ka nang nasa Korea. Ang maganda, hawak ko oras ko. Nandito ako sa Pilipinas. Ano po? Tapos, ang maganda dito, hindi lang po pangalan kong kumikita, isinali ko po yung nanay ko. Yung nanay ko po, director na din. Ako po, director. Tapos, yung nanay ko po, director na rin. No, mamaya papakita ko sa inyo paano maging director. Kasama ka sa profit sharing ng company. Kahati ka. No, pero ang nanay ko wala pa yung na-invite kahit isa. So kumita na rin siya ng 278,000, yung akin 800,000. So nasa 1 million na, dalawa kami. Ang maganda, yung kapatid ko kumita rin ng 655,000.
So total income sa loob ng 1 year, so umabot na po tayo ng nasa 1.8 million na po. Wala pa po ang outright. So kaya nagpapasalamat po ako sa aking mentor kasi kung hindi dahil sa kanya, wala po ako dito. Kaya yung mga nag-invite sa inyo ngayon, pasalamatan niyo po yan. Ang dami niyang kakilala, ikaw ang napasahan ng link para makita mo yung ganitong opportunity. Tama? Kasi pag nag-pray ka, hindi naman yan yung gusto mo, ipapatak agad galing sa taas Gagamit si Lord ng opportunity. Pwede yung taong nag-send sa'yo ng link, pwede yung taong nangungulit sa'yo. Tama? Kasi concerned siya sa'yo. Gusto kanyang tulungan. No, so yan, nakamotor lang dati. August 23 o 2025. Nung hinataw ko po, June, July, August, yung 2 months ko, grabe. Hindi mo ako madidistract ng time na yun kasi sabi ko, baka maunahan ako. Baka yung mga prospect ko makuha ng iba. Kaya kahit naulan, ayan, alam ni Pres yan, alam nila, nakita nila pa ako paano ako nagsimula. Naka garbage bag. Pero yung first 2.5 months, yung first 2 months, unti-unti ko po nabayaran ng utang ko. Tapos yung first 2.5 months, dating nakamotor, yan po yung unang sasakyan, no? So naka-hybrid, tapos yan, naranasan din magkabiyos. Tapos yung sasakyan ko ngayong bago, yan. Kakalabas lang po niyan, July 27, 2026. So wala pa pong isang buwan. Ano po? So dating nakamotor, so napakalaki po ng transformation na nangyari po sa akin dito. Pero syempre, yan, nakakuha po ako ng bahay sa Lipa, sa Burbank. Ano po? So dating nagbo-board lang sa Malbar, bed space. So double deck lang, sa isang kwarto 5 kami. Ang bayad ko 1,100 isang buwan, libre lahat, kuryente. So maganda, dati nagbo-board, nakakuha ng bahay. So dating nung empleyado ako, pupuntahan ko lang Baclaran, Divisoria, tapos na-hold up pa ako sa Baclaran. Nung nakuha ko ng passport, nakailang apply ng abroad. So ang dami pong pinagdaanan na talagang, kasi may pangarap ako Ang maganda ngayon, nakapag-Subic, nakapag-Boracay, so yan po yung nangyari. Pero syempre ito, gusto ko lang kayong ma-inspire. Kumbaga, yung nangyari po sa amin, pag ginawa niyo itong ABD Tech na seryoso, ito rin po yung inyong pupuntahan. Tama? So yan, ngayon, papakita ko sa inyo paano magsimula. Kasi hindi ka naman kikita kung hindi ka kasali. Hindi ka magkaka-dashboard kung hindi ka kasali. Tama po ba? Okay, so ngayon, paano magsimula? May mga package tayo. Mamimili ka sa 3 package. No? Yung residential package, any single ng 25 microfarad at saka 50 microfarad, ang package po niyan commercial, residential. Yung commercial, yan po yon. Nung pagkasali ko po, hindi po ako nagsimula sa residential. Hindi po ako nagsimula sa commercial. Nagsimula ako industrial. Ito ang challenge. Nakapag-industrial ako, pero baon ako sa utang. Tama? Anong ginawa ko? Paano ko nakasali? Wala nga akong pera. Baon nga ako sa utang Alam mo, sabi ko, huling utang ko na ito. Umutang ako. Huling utang ko na to. Kasi nung time na yun, nag-compute ako. Papakita ko mamaya sa inyo kung paano ako yung pinaka-game plan ko. No, halos direct selling lang ang computation ko noon. So, yan. 3 package po yan Okay. Tapos, 7 ways to earn. 7 paraan para kumita. Ilan ang paraan mo ngayon na pagkita mo? Isa lang. Paano kung mawala pa sa'yo? Kung part-time ka ngayon, may trabaho ka, isabay mo. Tama? So, 7 ways to earn. Okay? Yung number 1, yung outright income. Okay. Nakabenta ka ng 25 microfarad, ang SRP niyan 6198. Okay? Dahil member ka na, mabibili mo na lang siya ng 4898. Sa isang 25 microfarad pa lang na mabenta mo, meron ka na agad 1,300. Yan yung game plan ko nung nagsimula ako. 'Di ba, empleyado ako. Ang sahod ko po 600 pesos sa 5. Sabi ko, ang daling i-demo. Kaya kong i-demo ng 5 to 10 minutes. Hindi katulad dati na nag-supplement ako kasi 10 taon ako sa food supplement, sa First Vita Plus. Pag nagpaliwanag ako, minsan 1 oras, 2 oras. Sabi ko, mas madali ito kasi bakit? Number 1, hindi ko kailangan maghanap na may sakit. Hindi ko kailangan maghanap na may bukol.
Ang hahanapin ko lang, may ilaw ang bahay. So sabi ko, numbers game lang. Kaya ang lakas ng loob ko mag-resign nun. Kasi sabi ko, numbers game lang to eh. Bibili ako ng demo kit. Ang dedemohan ko araw-araw, 10. Makabenta na ako ng isang device. Sa 10 kinausap ko, meron na akong 1.3. Eh, ang sahod ko nun 600. Sabi ko, parang double pay ako araw-araw. Yun yung ano sa akin, nagpa-boost na talagang, sabi ko, kaya ko. Okay? Kapag nabenta mo naman yung 50 microfarad, kasi sa 25 microfarad, ito yung nagbibil ng 3,000 below. Sa isang araw, makabenta ka ng 10, 13,000. Pwede na ba yun? 13,000 isang araw? Kahit isang linggo na lang eh. Kahit nga isang buwan na lang eh, kung may trabaho ka, sabay mo, part-time. Tama? Kapag 50 microfarad ang iyong nabenta, meron kang 2,100. Sa 10, may 21,000 ka. 21,000 isang buwan, pwede na yan. Part-time. Okay? Kapag commercial package ang nabenta mo, yung 100 microfarad, alam mo ang outright commission mo dyan, 5,000. Walang tax yan. Pag nagbayad si client ng 20,000, ngayong oras na to, kukunin mo na agad yung 5,000 na outright mo. Ang maganda, kung bago ka, hindi ikaw magpapaliwanag. Kaya kukulitin mo yung taong nag-imbita sa'yo. Yung taong nagdala sa'yo sa AB Detect. Bigyan mo siya ng maraming demo. Tama? Kasi tutulungan ka niya magpaliwanag. O makabenta kayo ng 100 microfarad ngayong araw, may 5,000 ka na. Eh paano kung 10 ang bumili? 50,000 ka. Tama? Ay paano kung ang nabenta mo, yung pinaka-bestseller namin? Ano yon? Itong industrial package. Yan ang pinaka-bestseller. Alam mo ba, ang outright commission mo dyan kung magkano? 7,000. Pwede na ba 7,000 isang araw? Type 1 nga kung pwede na. Ayan. Type 1, type 1, type 1. Sabi ko, ang laki ng kita. Samantalang dati, nagbebenta ako ng food supplement, pag nakabenta ako ng kape, 200 pesos lang akin. Tama? Tapos minsan pinapautang pa. Dito, 7,000, makabenta ka ng industrial. Sinong bibili ng industrial? Yan yung nagbibil ng nasa 18,000 ang bill. Tama? Kaya uunahin yung malaking bill. Okay? Uunahin nyo yung mga kagaya nyo na gusto rin kumita. Okay? Tapos, ayan, tuloy-tuloy tayo. Ang maganda, ito outright commission. Walang tax yan. No? Ang maganda, once na yung client mo ay bumili, ngayong araw na to, pag in-encode sa system yon, meron pang additional referral bonus. Tama? Pag residential ang nabenta mo, bukod sa 1.3, meron ka pang 400 pesos sa dashboard. So may ano na yan, may mga bawas na yan, na tax. Ano po? GC points, may mga bawas na po yan. Kapag ang nabenta mo commercial package, bukod sa 5,000, meron ka pang additional 1,000 pesos. Eh paano kung industrial ang binili? Tama? Marami akong nakausap, kahit ang bill niyan 2,000 lang, kahit 1,500 lang ang bill niyan, pag nakita niya yung potential ng industrial, ang bibili niya industrial. Tama? Kapag industrial ang binili niya, bukod sa 7,000, meron ka pang additional na 2,500. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, ano yung kaibahan ng tatlong package na yan sa income. Kasi depende sa package ang bibilhin mo, sa income na gusto mong kitain. Okay? Mamaya, paliwanag kayo mamaya. So, maliwanag po ba dito? Outright at saka direct referral? Okay. Yung pangatlo po, ito po yung tinatawag naming matching bonus. Pakitype nga, matching. Okay? So, dito, bubuo tayo ng grupo. May grupo ka sa left, bubuo ka ng grupo sa right. No? Okay. Dati, ang AB Detect is direct selling lang. Okay? Kung nakita ng company na yung product ay talagang kailangan ng tao, ginlagyan niya ng system. So, binary siya. Left and right. Yung una mong nabenta, nakabenta ka ng 25 microfarad. Ang outright commission mo dyan, 1.3. No? Bukod sa 1.3, meron ka pang 400 na referral bonus. Nilagay mo siya sa left. Yung isang kaibigan mo, ang binili residential din. Nilagay mo sa right. Ang outright mo dyan, 2.1. Ang referral bonus, 400. Ang maganda,
Point system ito. Okay? Ang residential, tandaan nyo po, 1 point. Pakitype nga po, 1 point. Ang residential po, 1 point. Point system ang matching. 1 point plus 1 point equals 1,000. Residential to residential, ang pairing po niya na 1,000. So, 2 tao pa lang ang nabentahan mo ng device, kumita ka na agad ng 5,200. Isang araw, pwede na ba yan? Tama? Ay paano kung ang nabenta mo ay commercial package? Ang outright ng commercial package, 2,000. Ang referral bonus, 1,000. Ay paano yung nilagay mo sa right commercial package din, 100 microfarad? Ang outright ng 100 microfarad na commercial, 5,000. Ang referral bonus, 1,000. Ang pairing ng commercial to commercial, ang commercial 3 points, 3 points. Ang pairing ng commercial to commercial, hindi po 1,000. 3,000. 2 tao pa lang ang nabentahan mo ng 2 commercial package. Kumita ka na agad ng 12,000. Pwede na? Kung bago ka, hindi ikaw ang papaliwanag. Tama? Kaya punuin mo yung nag-invite sa'yo dito, punuin mo ng schedule kasi bakit? Pag hindi mo pinuntahan yung prospect mo, pupuntahan namin. Magugulat ka, member mo. Magugulat ka, may device sa bahay. Kaya pabilisan po dito. Tama? Paano kung industrial ang iyong nabenta? Ang outright ng industrial, 7,000. Ang referral bonus, 2,500. O, tingnan mo ha. Isang industrial pa lang nabenta mo, may 9,500 ka na. Nilagay mo sa left. Sa right, nakabenta ko lang industrial. Ang outright, 7,000. Ang referral bonus, 2,500. Ang industrial, 7 points. Okay? Ang matching niyan, hindi po 1,000. Hindi rin 3,000. Industrial to industrial, ang matching po niyan, 7,000. Ibig sabihin pala, 2 industrial lang ang mabenta ko, meron na agad akong 26,000. Pwede na? Type 2 nga kung pwede na. Ayan, grabe. Okay? So, pangatlong kitaan pa lang po yan ha. Ayan, ito po ang isa pa sa nakaka-excite. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na depende sa package, na account ng bibilhin mo, sa kita na gusto mo. Okay? Sample, sa left side mo, hindi na ikaw nagbenta, grupo na. Ang benta sa left side mo, 14 points. Ang benta sa right side mo, 10 points. 14 at saka 10, ilan ang match nun? 10 points. So, ang kinita mo ngayong araw na to, 10,000. Kapag ang account mo residential lang, hanggang 3,000 ka lang sa matching per day. Kumita ka ngayon ng 10,000. Benta na ng grupo mo yan. Dahil ang account mo maliit, residential lang. Kumita ka ng 10,000 ngayon. Hindi 10,000 ang babayaran sa'yo, 3,000 lang. Yung sobra, flash out sa company yun. Kasi maliit account mo eh. Nakuha po? May maximum income. Kapag ang account mo, commercial package, ang limit mo per day sa matching, 9,000 per day. Yung kinita mo na 10,000 ngayong araw, dahil commercial package ang account mo, 9,000. Tapon pa rin yung 1,000. Sayang pa rin. Natatapon eh, tama? Ang pinakamagandang account na i-goal nyo, ito ang pinakamaganda. Industrial package. Bakit? Ang limit niyan per day sa pairing, sa matching, 21,000 a day. Tama? Kahit 3 industrial na sabay-sabay ang bumili at ipasok ngayong araw hanggang 21,000 ka. Isang araw. Walang masyadong matatapon. Tama? Kaya kung siseryosohin mo to, industrial ang pinakamagandang account. Nakuha? So, yun. Bukod po dyan, ayan, same effort po pero magkaiba ng resulta. No? Kaya pag-aralan nyo mabuti itong 3 package na to. No, lahat po tayo kahit pwede ka magsimula sa residential. Pero sigurado ako pag sineryoso mo to, darating ka sa industrial. Tama? Pero pinakamaganda, para wala na masyadong gastos, industrial. Okay? Yan. Ito yung isa sa nagustuhan ko. Ito yung hindi nagpatulog sa akin. Nung nakita ko, nung pinaliwanagan ako ng gabi, may 1 leg bonus. Ito yung wala sa company namin dati. Ano yung 1 leg bonus?
may 50% ka sa lahat ng kinikita sa piring ng direct mo. Okay, ulitin ko ha. May 50% ka sa lahat ng kinikita sa piring ng direct mo. Simula second direct hanggang 25 direct kapag industrial ka. Sample, yung first direct, wala kang 50% dyan. Wala kang 1 leg dyan. Yung second direct, sample, yung second direct mo. Okay. Sample ko, ikaw to. This is you, ha? Yung second direct mo, kumita sa pairing ng 1,000. May 50% ka dyan. May 500 pesos ka. Hindi babawasan ang 1,000 pesos nung second direct mo. Ang magbibigay sa'yo ng 500, company. Okay ba yon? Ay paano kung yung second direct mo kumita ng 3,000 ngayong araw? Ang 50% nun sa'yo, 1,500. Kumikita yung second direct mo, titigil kaya? Hindi titigil. Tama? Kumikita yan eh. Ay paano kung yung second direct mo masinipagan, kumikita ng 7,000 isang araw? Hindi ka na niya kasama sa pagdedemo. Lumilipad na yan ng probinsya. Eh direct mo siya. Ang 50% ng 7,000, may 3,000 ka. Maximum po yan. Tama? Ang 50% mo simula second direct hanggang 25 direct. Sample, 10 ang direct mo. Sample ha? Sample, 10 ang direct mo na kumikita ng 6,000 araw-araw. Magkano ka? 3,000 ka kada isa. Eh, 10 yun. Naku ha? So, yun. So, yan. Dito magkakatalo. Kapag ang account mo residential package lang, may limit per direct, per day ang kita mo. Okay? Kapag residential ang account mo, hanggang 1,000 ka lang sa 1 leg per day. Residential account mo eh. Sample, yung second direct mo kumita ng 6,000 isang araw. Di ba ang 50% ng 3,000? Dahil na account mo residential lang, 1,000 ka lang. Flash out yung 2,000 kasi bakit? Ang liit na account mo residential lang. At hanggang 5 direct lang ang pwede mong i-direct na may 50% ka. Dahil -1 pa yan, 4 lang. Kung residential ang account mo, 4 direct, 4 na tao na kumikita ng sabihin natin na 4 na tao na may 1,000 ka sa isa, may 4,000 ka isang araw. Ang maganda na upgrade. Kaya kahit magsimula ka ng residential, pwede mo i-upgrade ng commercial. Pag commercial ka, hanggang 2,000 ka sa 1 leg per direct. Sample, yung second direct mo, kumita ng 6,000 ngayong araw. Dapat 3,000 ka, tama? Pero dahil commercial ang account mo, 2,000 ka lang. Sayang pa rin ng 1,000. Sayang pa rin. Okay? Kapag commercial ka, hanggang 15 ang pwede mong i-direct. Okay? Ito ang pinakamaganda industrial. Hanggang 3,000 ka per direct. Kung kumikita yung 24 direct mo, kumikita ng 6,000 araw-araw, ang 50% ng 3,000 ay 24 yun. So kapag industrial ka, walang masyadong natatapon na pera. Kaya yun yung pinagkaiba ng mga package na pipiliin mong kunin. Tama? Okay? So malinaw po ba dito? Okay. So yan, ang maganda, ito pa may capping. Ito yung maganda. Ito yung anti-saturation strategy. Okay? Paulit-ulit kang kikita kahit wala nang sumasaling bago. Paano nangyari yon? May capping, may reactivation. Kapag ang account mo residential lang, hanggang pag nahit mo na yung 38,000 sa dashboard, kailangan mo mag-capping. Okay? Kailangan mo mag-reactivate. No? Kapag commercial ka, 100,000. Kapag industrial ka, 200,000. Ano ibig sabihin ng capping? Kapag nahit mo na yung 38,000, bibili ka uli. Bibili ka uli ng product para magkaroon ka uli ng 38,000 sa dashboard. Or pwedeng bumili ka uli ng residential or mag-upgrade ka diretso ng commercial.
para yung 38,000 maging 100,000. Ang maganda po dito, dahil may capping, paulit-ulit kang kikita sa mga direct mo. Sample, ito po yan. Sample, yung direct mo, residential. Tama? Nahit nung itong direct mo na to, nahit na nila yung 38,000. Anong gagawin ng dalawang yan? Magkakapping yan, bibili yan uli. Tama? Magkakapping yan. Pag nagkapping yan, mauulit sa iyo ang direct referral. Di ba yung unang bumili silang dalawa, nagkaroon ka ng 2,400 referral bonus, plus meron kang 1,000 na matching. Tama? Pag nagkapping yan, uulit-uli ang 400. Uulit-uli ang 400. Uulit-uli ang 1,000. Tama? So, ang gagawin yan, pag nag-capping yan, pwede yung mag-upgrade. Pag nag-upgrade yan ng commercial, uulit-uli ang direct referral. Tama? Pero hindi na 400. Mauulit-uli sa iyo, hindi na 400 ang referral bonus. Dahil ang commercial 3 points, uulit sa iyo ang referral bonus pero 1,000 na. Uulit na referral bonus pero 1,000 na. Uulit-uli ang pairing pero 3,000 na. Walang sumaling bago dito ha, na direct mo ha. Tama? Nasa organization mo lang to. Tama? Ay paano kung yung direct mo na yan nag-upgrade ng industrial? Di ba ang industrial 7 points? Pag nag-upgrade niya ng industrial, dahil direct mo siya, yung dalawa na yan, direct mo, di ba kanina kumita ka na ng 400 plus 1,000. Dahil gusto niya industrial package, uulit-uli ang referral bonus. Pero hindi na 1,000, 2,500 na. 2,500 na. Uulit-uli ang pairing. 7,000. Sample, meron kang 10 leader sa left, 10 leader sa right. Lahat yan nagka-capping. Depende kung gaano katagal, 3 months, 1 month. Tama? Sa tuwing magka-capping, yung 10 direct mo sa left, 10 direct mo sa right. Dahil direct mo yung 10-10, laging uulit sa iyo ang referral bonus, 2,500. Ulit-uli ang pairing, 7,000. Ulit-uli ang one leg. 10 sa left, 10 sa right yung direct mo. Paulit-ulit kang kikita. Tama? Kahit wala ka nang napapasaling bago. Sa organization mo pa lang. Nakuha po? So, yun po yun. So, ito, pag-aralan niyo po ito mabuti kasi napakaganda. Paulit-ulit kang kikita dito. No? Ayan. Then, tuloy-tuloy po tayo. Then, ito po yung subscription. No? So, dito, yung first 2 months mo, bibili ka ng kape dito, monthly. Pero yung sa first 2 months, yung pangalawang buwan mo, doon ka mag-subscribe. No, meron po tayong kape, 750 pesos. No, Lakas Coffee. Okay? Sample, yung level 1 mo, 5 yung direct mo. May 2% ka sa kape na binibili nila. No? Unilevel, may unilevel yan, no? Tingnan niyo po dito sa level 5, 3,000 ang member mo na bumibili ng kape monthly, 750 subscription. Tingnan niyo po ang kinita mo, 46,000. Pero tingnan niyo po yung kinita ng company, 2.3 million. Paano babagsak ang company? Ang tindi ng safety net. Tama po? So, dito kikita ka, no? So, yan. Tapos, ayan, tuloy-tuloy po tayo, leadership bonus. Kapag naka-5 direct ka, supervisor ka, naka 15 direct, manager, 25 direct, director ka po. May 10% pong leadership reward and profit sharing. Okay po? Tapos, yan po. Meron pong global pool. Kasi ito po yung every 5th pair, kinukuha po ng company na pupunta yun sa global pool. No? Then yung global pool na yon, yung 50% na profit sharing, once na naging director ka, sa loob ng 1 taon, yung profit sharing na 50%, paghahati-hatian po yon ng lahat na magiging director sa loob ng 1 taon. No? Okay, nung nakaraan po, isa po ako sa director, ang nakuha po namin, parang tig 15,000 po kami. No? Sample po, ang profit sharing ay umabot ng 2 million. Sa loob ng 1 taon, sample lang kayong director.
Yung 2 million na global pool, yung 1 million doon, paghahati-hatian yung 10. So, tigo 100,000. So, ganun po yun. Okay? Tapos, yan. Then, ito po yun. Pag residential package ka, commercial, industrial. Yung safety net po natin, one name policy. Minimum encashment po is kapag residential ka, 1.5, commercial 3.5, industrial 7.5, daily payout po yan, China Bank. Ano po? Wala pa po dito yung outright. No? Then yung binary subscription, after 60 days po tayo magsusubscribe. No? Tsaka dito, obligado po mag-subscribe lalo kung consistent ang kita mo. Kasi pag hindi ka nag-subscribe, mas malaki po ang mawawala. No? Pero kung ang kita mo naman, hindi naman po talaga monthly, hindi naman kailangan na monthly mag-subscribe. So, depende po yan. Okay? So, every pair, napupunta sa global pool, no? Ayan. Tapos, capping. Yan po yung capping. Kapag residential ka, 38,000. Pag naubos mo yung capping. Commercial, 100. Industrial, 200,000. No? Yan. Then, ito po yung roadmap natin. No? So, magkakaroon po tayo ng EBD Life Insurance. Okay? Yung wellness po natin parating na, no? Tapos yung appliances po natin, ayan, sariling appliances ng ABD Tech, ABD Land, ABD Development. Dito po, ang gusto po ng company dito, lahat lang po ng titira sa subdivision na yon ay member ng ABD Tech. Exclusive. Tapos yung mga street na yon, sabi ni Pres, pwede nating lagyan ng residential street, commercial, industrial street, or pangalan ng grupo nyo. Sample, Ristaker Street. Oh, di ba? Top Speed Street. No? So, i-goal nyo yan. No? So, napakaganda po ng ating roadmap hanggang 2030. Okay po? So, yan po yon. Tapos, yan po ako dati. Yan. Pagkasali ko, talagang bili po agad ako ng demo kit. Nagpaturo ko kay Ron, siguro mga 15 to 20 minutes lang. Nirecord ko yung sinasabi niya. Tapos kinagabihan, nag-demo na ako. Kasi kailangan may demo kit ka kasi hindi lahat ng oras nandyan yung mentor mo. Hindi mo kailangan maging magaling mag-demo. Mas magaling yung demo kit. Tama? Direct to the point. No? Hindi naman pwede nga sabihin mo maganda to, maganda to. Walang nakikita. Mas maganda talaga may demo kit lahat. I-goal nyo po yan. Mura lang po yung demo kit na yan. So yan, nag-demo ako. Tuloy-tuloy. Maraming sumasali, maraming hindi, maraming ayaw. No? Maraming no. Pero sabi ko sa sarili ko, marami mang magno-no, pero meron at meron pa rin mag-yes. No? So, ang goal ko noon, 100 na tao ang dedemohan ko na hindi bibili. Hindi sasali. Gusto ko lang mag-demo para mahasa ako. Gumaling ako mag-demo ng paulit-ulit. Pero hindi ko pa naubos yung 100, ang dami na pong sumali. No? Ang nakakatuwa pa noon, nagbo-board po ako sa Santiago Malbar. Libre ang kuryente. Bumili ako ng industrial package. Saan ko isasaksak yung device ko? Libre kuryente, bed space. Anong ginawa ko? Nag-training ako sa office, kinuha ko yung mga testimony nila. Yun ang pinakita ko. So, ibig sabihin, 2 weeks, wala akong device na ginamit. 2 weeks. Nagde-demo na ako, wala akong device na ginamit. 2 weeks, nakabenta ako 15. Wala akong ginamit device kasi wala akong paggagamitan eh. Taga Quezon ako, hindi pa ako makauwi. Nagbo-board pa ako sa Malbar eh. Kasi sabi ko, nung sumali ako sa Vita Plus, may sakit ako eh. Hindi naman ako gumaling muna bago nagbenta eh. Nung bumili ako ng power pack, umiinom ako ng Vita Plus, pero nagbebenta na ako eh, nag-aalok na ako eh. Sabi ko, kung iintayin ko yung bill ko, 3 buwan, hindi naman to magic, 3 buwan, baka yung prospect ko, maunahan ako. Baka magulat ako, kasali na. Magulat ako, may mga naka-install na sa bahay. So, hindi na ako naghintay ng bill. Kasi kita naman sa demo kit eh. Tama po? So, yun, hanggang sa tuloy-tuloy, nagdemo. Nakabuo po tayo ng malaking grupo. Yan. Grabe, kumakalat na po ang grupo. Libertad, Iloilo, Cavite. Ang dami na po. Hindi ko na po alam kung saan-saan nagsumasali, bumibili. No? Tapos yan, nag-training, technical training po yan. Inaral ko po yung technical. Tama? Tapos yan po yung mga big boom namin, nila Coach Ray. Grabe, halos mapuno po lagi ang McDonald's. Napakaganda po ng timing natin. No? Training sa office. Yan. Yan po yung mga napasali ko.
Yung nasa taas po sa kaliwa. Tingnan niyo po ha, September 27. No, sa Cavite po yan, Dasma. Ang negosyo po niyan, yan po ay African, foreigner. Ang negosyo niya, tracking mga apartment. Pagka-demo ko sa kanya, on the spot bumili, nagpa-install. Ayun po, nagpa-install. Pagkatapos ma-installan, alam mo, sabi ng asawa niyang Pinay, electrical engineer. Paano maluloko sa kuryente? Electrical engineer. 20 years sa barko. Alam mo ang ginawa niyan? After 1 week, bumili yan ng demo kit, yung pandemo. Kasi gusto niyang i-share sa mga kaibigan niyang foreigner sa Imus. Nakita niya eh. Tama? So kita niya na yung power factor yung demo actually. Kaya kahit wala kang bill, mag-demo ka kasi kita sa demo. Okay? Ito namang nasa kanan sa taas, yan po ay may-ari ng agency. Taga Nasugbu. Yan, no? So ibig sabihin, yung mga tao na yan, marami yung pambayad sa kuryente. Milyonaryo yan. Pero nakita yung demo, nakita na makaiwas sa sunog sa bahay, ma-protection ng appliances. Kasi mas mahal pag nasira appliances. Tama? Bumibili nga ng fire extinguisher eh. Ba't ka bumili ng fire extinguisher? Para safety. Para kung sakali magkasunog, 1 taon din mo nga nagamit eh. Nag-renew ka ng permit, hindi mo na ginamit. Ba't mo binili? Kasi safety. Ay paano pa yung device natin? Pag nagamit mo ngayon, safety na. Makakatulong na sa safety sa bahay. Safety sa appliances. Samantalang yung fire extinguisher na 1 taon di mo nagamit, binili mo kasi gusto mo ng safety. Ang maganda, may side effect. Yung side effect na yon, pwede kang makatipid. Tama? So yan po yun. No? So marami yung pambayad sa kuryente, pero nakita talagang bumili pa rin ng device. No? Tapos yan, hanggang sa yun, sasabihin ng iba, naku, totoo kaya yan? Kikita ba talaga ako yan? Parang imposible. Ganyan po talaga sa una. Kasi hindi ka pa kasali. Pangalawa, hindi mo pa ginagawa, hindi mo pa inaaral. Sample po yung bus. May signboard yan, Cubao. Bukod sa signboard, may conductor. Anong sabi ng conductor? Cubao, Cubao, Cubao. Lalapit ng pasahero, Cubao, may signboard na eh. Anong punto ko? Maduda ka kasi. Alam mo ang pagdudahan mo, yung matagal mo nang ginagawa na halos walang nangyayari. Tama? May kakambal pa po yan. Takot. Tama? Maniwala ka sa akin pag nagsama yung dalawang yan, duda at takot. Maniwala ka sa akin, wala kang gagawing aksyon. Sample. O yan, sasakay tayo ng helicopter. Sample ha, tatalong ka, walang parachute. Tatalon ka. Bibigyan kita ng 10,000. Tatalong ka, walang parachute. Tatalong ka kaya? Dagdag ka ng 10,000, 20,000. Tatalong ka, walang parachute. So, nasa isip mo, bakit ako tatalon? 20,000 lang yan eh. Tama? Ano yung logic? Dininay mo yung challenge ko sa'yo, pero hindi mo ako tinanong kung yung helicopter ba ililipad o nakahinto. Ang sabi ko lang, tumalon ka. Anong naghari sa'yo? Takot. Tsaka duda. Pag nagsama yung dalawang yan, ang tawag po dyan, bad attitude. Ang bad attitude para siyang gulong. Pag hindi ka nagpalit, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. So, change your bad attitude. Tama? Takot ka sa negosyo na may puhunan. Normal po may puhunan. Pero hindi ka takot sa utang na may tubo. Nakuha po? Yung unggoy, bigyan mo ng saging at saka 1 milyon. Anong pipiliin? Saging. Kasi hindi niya alam, yung 1 milyon, pwedeng bumili ng maraming saging. Mag-offer ka sa labas ng trabaho at negosyo, anong pipiliin trabaho? Tama? Na hindi nila alam sa negosyo, pwede kang umasenso. Kahit alam nila, tama? Hindi ka sanay. Hindi ako, empleyado ako, hindi nga ako sanay. Sa angka namin, walang negosyante. Pero sabi ko, nasa pagninegosyo talaga eh. Buti na lang may mga mentor ako, na katulad ni Coach Ron, na nagturo talaga sa akin. No? Ayan po, hindi tayo pabata. Habang tumatagal, tumatanda tayo. Yung mga kaya mong gawin ngayong bata ka pa, hindi mo na yung kayang gawin pag matanda ka na. Huwag mo sayangin ng oras. Kasi sa employment, para kang isda sa aquarium. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Pag mahina na yung isda,
papalitan niya ng bago at mas batang isda. Kailan ka magninegosyo pag senior ka na? Pag naka-wheelchair ka na, pag na-stroke ka na. Sweldo mo, 500, gastos mo 700. Yung araw na to, mahirap ka na. Ulitin mo bukas, mas mahirap pa yan. 200 pesos negative eh. 200 pesos times 365 days. 72,000. Kung may nagpapautang sa'yo, yan ang utang mo. Kaya mahirap ang buhay. Tama po ba? Tapos yan, yung Red Ocean, Blue Ocean, nasa Red Ocean tayo ngayon. Ang Blue Ocean, yan yung mga food supplement, beauty products, hindi na alam tao na maganda. Tama? Marami na sila Red Ocean. Yung Blue Ocean, yan yung, ikaw yung nag-iisang bangka, salo mo lahat ng isda. Ibig sabihin, kahit anong product ang dala niyan, sigurado ako lahat yan may kuryente sa bahay. Hindi mo kailangan maghanap na may bukol. Pag may demo kit ka lang, demo na. Huwag mo na hintayin yung apply mo. Tama? Demo. Ganun lang ginawa ko nung una. No? Sabi nga, depende sa yung future mo. Kung sino ka ngayon, yan yung resulta ng mga desisyon mo noon. Kung sino ka sa darating na panahon, yan yung resulta ng gagawin mong desisyon ngayon. Walang ibang tutulong sa'yo sa pagtanda mo, kundi sarili mo lang na bata ngayon. Yung sarili mo na bata ngayon na malakas, yan ang maghahanda ng lahat ng pangangailangan mo pag matanda ka na. Kung hindi ikaw ang kikilo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Dadaan lang tayo sa mundo. Tama po ba? Kung nandiyan pa yung magulang mo, ibigay mo na yung best mo. Kasi simula nung pinanganak ka hanggang lumaki ka ng ganyan, luha at pawis ang binuhos niyan. Ngayon, balikan mo sila at tanungin kung may naramdaman, imposibleng wala. At least kahit paano, mabigyan mo sila ng magandang buhay. Okay? Dalawang klase ang pangarap. Yung isang dream, pangarap. Yung isa panaginip. Magkaiba, pero isang salita. Yung pangarap, yung dream, number 1 pangarap, ang kailangan niyan action. Yung isang panaginip, walang katotohanan. Try mo. Kasi bakit? Isa lang ang buhay natin. Kung hindi mo susubukan, hindi mo siya mahalaman. Parang pagkain, kung hindi mo titikman, hindi mo mahalasahan. Dalawa lang yan, sayang at buti na lang. Buti na lang, sumali na agad ako. Sayang, dapat noon pa. Lahat tayo, sanggol, bata, tatanda, manghihina, magkakasakit, makamatay. Sa panahon ngayon, swerteng-swerte mo na pag umabot ka ng 70 years old. Kung ipinanganak ka ng alas 6 ng umaga, ang 70 years old alas 6 ng gabi. Ang 35 years old alas 12 ng tanghali. Kung 45 ka na, alas 2 na yon. Kung 55 ka na, alas 4 na yon. Ang usapan, alas 6 lang. Tama? Time is not refundable. Kailan mo to hahatawin pag stroke ka na? Kahit gano'ng kagandang opportunity, pag senior ka na, mahihirapan ka na. Hanggat malakas ka ngayon, ibigay mo yung best mo. 100%. Tama? Sabi nga, you can earn more money but you cannot earn more time. Kung napanood niyo yung movie na Rewind, wala pong rewind. Hindi mo na maiibalik. Tama? Isa lang ang buhay, walang rewind. Mahirap umasenso. Pero mas mahirap pag hindi ka umasenso. Mas maganda, bago pa dumating ang problema, may solusyon ka na. Bago pa bumuhos ang ulan, may payong ka na. Maraming salamat po. Ibalik ko po ulit kay Coach Ron. Coach Ron? Ayan. Maraming salamat po, Coach Aris. Ayan, maraming salamat sa napakagandang motivation mo. So, yan, to start naman po sa business natin, all you have to do is to
to avail our products naman po. And automatic, kayo po ay distributor na ng Avtech International. So, for further questions po, pwede na pong i-ask sa mga taong nag-invite po sa inyo to join this Zoom meeting. And maraming salamat po sa inyong time, sa pakikinig. And hopefully, magkasama-sama po tayo dito at magkita-kita po tayo sa ating main office po sa Lipa City, Batangas. Maraming salamat po sa lahat ng umaten. And please, balikan niyo po yung mga taong nag-invite po sa inyo. Thank you kay Coach Aris. Ayan, sa napakagandang explanation, sa napakalinaw na marketing plan. At the same time, doon sa kung paano niya ginawa po yung business. From nakamotor, ano po, na nag-hybrid, at ngayon po is naka Toyota, ano bang Toyota ni Sir Aris? Toyota Vios. Ayan, okay. So, Toyota Vios. So, si Sir Aris po isang patunay kung gaano po binago ng Avtech International yung buhay niya. So, maraming pong salamat. Thank you po sa lahat ng umaten sa team Risk-Taker, sa mga new leaders from, I think, from Laguna. Ayan, I think may taga Cebu rin ako. Coming from our members from Oriental Mindoro. Ayan, maraming salamat po. Cavite. Ayan, kay Sir Michael. Kay Sir Michael Peña po, please coordinate your concerns to your uplines or kung sino man po yung nag-invite sa inyo para mas ma-address po yung issue nyo na tinatanong. Ayan, kay Sir Michael po. Ayan, magaling. Kay Ma'am Evelyn, kay Sir Christian, maraming pong salamat and thank you po. Salamat po sa lahat ng umaten. Maraming salamat po. Siguro, mag-open cam na lang po muna lahat para meron naman po tayong picture. Ayan, open cam po tayo para may picture po tayong lahat. Ayan. Ayan. Para nakikita po yung magagandang mukha. Ayan. Kakaganda naman pala. Ayan, shoutout po kay Nanay Nilda Rosalita. Ayan, napakaganda naman pala ni Nanay. Ayan. Ayan. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. So ayan, picture po tayo before po natin tapusin itong ating Zoom. Ayan, shoutout po ko sa Team Triple E, rather. Ayan. So, 1, 2, 3. Isa pa pang picture sa lahat. Ayan, open cam po tayo, open cam. Ayan. Okay, thank you po. Maraming po salamat. Salamat po sa pakikinig. Thank you po sa po. susunod Thank you nating po. training. Thank you po. Thank you, sir. Thank you too. Thank you sa presenter natin. Thank you po.